Magandang araw mga kapatid. Ah, Nandito na naman tayong lahat. Maraming salamat at nandito tayong lahat na magsama-sama na naman upang makikinig tayo ng magagandang balita ng ating Panginoon na ihahatid sa atin ni Brother Albert. At ah, binabati ko kayong lahat ng Happy Sunday Bless Sunday everyone sa lahat ng mga nakikinig at sa mga nagsusubscribe at sa kahit na sino pang nakakakinig dito sa um, Zoom na ito. Kaya magpapasalamat tayo sa Panginoon na muli na naman tayong magsama-sama upang makinig tayo ng magagandang balita ng ating Panginoon upang sa paghahatid ni Brother Albert. Um, Tatawagin natin si Sister Shirley sa kanyang opening prayer. Ninang, wala po kayong sound, Ninang. Papurit parangal, pasasalamat ang aking binabalik sa Diyos na buhay. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, na may kababaang loob. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, sa tanghaling ito, Panginoon, tinataas ko po namin ang aming gawain ito, Panginoon, upang makipag-usap sa iyo at makinig ng iyong magandang balita, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, na pinangungunahan ng aming pinuno na si Brother Albert, Panginoon. Ang mga kapatirang nakikipag-isa sa gawain ito, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat. Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, at hugasan mo po kami, Panginoon, ng iyong kabanal-banalang dugo, Panginoon. Marami pong salamat sa mga sandaling ito, Panginoon, na ang lahat ng naririto, Panginoon, ay pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Tulungan mo po kaming lahat, Panginoon, na makipag-isa sa iyo, Panginoon, sa lahat ng mga naririto, Panginoon. Saan man sila naroon sa bansang ito, Panginoon, tinataas po namin sa iyo, Panginoon. At kung ano man po, Panginoon, ang aming mga uh, mabibigat na dinadala sa aming buhay, Panginoon, ay kayo na po ang bahala, Panginoon. Marami pong salamat sa inyong pagmamahal at tawad habag, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming ipinabalik sa iyo, Panginoon. At marami pong salamat at ito po'y tinatanggap na namin, Panginoon, na kami iyong pakikinggan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon, at ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming isinusurrender sa iyong lahat at marami pong salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, that's the word of the Lord. Thanks. Ngayon na naman ating tatawagin si Sister Merly sa kanyang pag-AIT. Have a blessed Sunday to all, mga kapatiran. Aking pong ibabahagi ay mula kay San Juan 6:51. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumababa mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Ako ang tinapay ng buhay. Ito ang isang pangungusap na sinabi ni Jesus upang kanyang ipahatid sa atin na hindi tayo mabubuhay nang wala ang Diyos sa ating buhay. Ito ay parang pagkain na mahalaga sa buhay ng tao. Kung walang pagkain, wala ding buhay. At kung wala ang Diyos, ano pa ang saysay ng buhay? Ang Diyos ay pinakamahalaga. Minsan, kung hindi man malimit, ay nagkukulang tayo sa pagpapahalaga sa Panginoon. Nakakalimutan nating manalangin o maglaan ng panahon para sa ating Diyos dahil mas inuuna natin ang mga bagay sa mundo tulad ng pagkakakitaan at mga bagay na gusto nating mahangad sa ating buhay na nagpapasaya sa atin na parang ang mga ito ang pinakamahalaga sa atin. Kumbaga parang ang lahat na kamit na natin ang ating gustong makamit, pero parang wala pa rin tayong contentment dahil mas gusto pa natin ang nakakahigit na bagay na gusto nating matamo. Ang pinakamahalaga sa atin ay ang Diyos. Nawa, ang Diyos ang maging buhay natin at patuloy na magbibigay sa atin ng buhay, hindi lang dito sa lupa, kundi pati na rin sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, tulad ng ordinaryong pagkain na nagbibigay sigla at lakas sa atin. Ang Panginoon bilang tinapay ng buhay ay nagbibigay din ng sigla at lakas sa atin. Ang Diyos upang mapaglabanan natin ang ating kahinaan, ang ating mahihinang pananampalataya, malagpasan ang mga dagok sa buhay, matagumpayan ang lahat ng pagsubok sa ating buhay, magkaroon ng katatagan dahil ang Panginoon ang nagpapalakas sa atin. Dahil si Jesus ang tinapay ng buhay. Palagi nating i-prioritize ang Panginoon dahil ang katotohanan, hindi natin kayang mag-isa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Ano man ang mangyari sa atin, isa lang ang ating matatawagan, ang Panginoong Diyos.
na siyang laging gumagabay sa atin sa oras-oras, bawat minuto. Kaya ang lahat ng ito ay ating ipasakop sa Diyos dahil siya ang ating tinapay na buhay. Salamat po. Amen. Ngayon naman mga kapatid, ating tatawagin si Brother Albert upang maghatid ng magagandang balita sa atin na mula sa ating Panginoong Hesus. Magandang araw po mga tinamahal na magulang at kapatid. Magandang hapon dito sa ating mga kapatid sa UK at magandang gabi naman dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at sa lahat ng makakakita ng gawain ito, saan man dako kayo naroon, dalangin ko po na ang kapayapaan ng Panginoon ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Maganda po yung ibinahagi ng ating minamahal na kapatid, si Sister Merly, at yun po ay tungkol sa buhay, yung tinapay na siyang nagbibigay buhay. At walang iba nga po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Binasa po niya yung John chapter 6 verse 51. Ang sabi po rito, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Alam po naman natin na ang buhay o ang physical body ng ating Panginoon Hesukristo ay maraming kahulugan sa Biblia. Inihambing niya ito sa tinapay, inihambing niya ang kanyang buhay, ang kanyang katawan bilang ransom for our sin. Parang doon sa Mateo chapter 20 verse 28, ang sinasabi po rito, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Parang pantubos na ginawa ang kanyang buhay dito sa earth. Kasi bago po siya bumaba rito sa earth ay nakasulat na, kumbaga sa isang pelikula ay meron siyang gagampanang papel. Yan po ang katayuan ng ating Panginoon Hesukristo. Basahin po natin dito sa Hebrew chapter 10 verse 5. Ganito po ang pagpasok ng ating Panginoon Hesukristo rito sa mundo. Ang sabi po rito, consequently, when Christ came into the world, He said, bakit pumasok si Jesus? Kasi po, siya po na may talagang hindi tiga rito. Siya po ay kasama ng Ama, nasa langit. Bumaba siya rito sa lupa. Kaya hindi talaga siya tiga rito Siya ay galing sa Ama. Ngayon, ang kanyang pagparito ay meron siyang gagampanang tungkulin. At yung tungkulin iyon ay yung pagbibigay ng kanyang sariling buhay para sa atin. Kaya ang sabi rito, sa verse 7, Hebrew po ito, chapter 10, verse 7. Then I said, behold, I have come to do your will. Meron nga po siyang parang kung sa pelikula, script
na kanyang gagampanan. Then I said, si Jesus po ito, Behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book. So yung buhay ng ating Panginoon Jesucristo ay scripted na yun eh. Scripted saan? Sa Old Testament, nakasulat na yun yung magaganap sa kanyang buhay. Yan po ang larawan ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po yung makikita natin doon sa aklat ng Psalm chapter 22 yata yun. Kung dire-diretso natin babasahin. Ito, kung dire-diretsuin po natin, simulan natin sa 16, sa 16. Psalm 22 verse 16. Ito po yung pangyayari ng gagampan ng papel ng ating Panginoon Jesucristo eh. Pero kung gusto ninyo ng buong detalye mula sa verse 1 hanggang katapusan. Pero sa 16 ko sisimulan, ang sabi po, ito ang gagampan ng papel ng ating Panginoon Jesucristo. For dogs encompass me. A company of evildoers encircles me. They have pierced my hand and feet. Tagalogin ko nga ito, parang nahihirapan po akong mag-English eh, kasi ang ating dila dilang Pilipino eh. Dito sa aklat po ng Awit, eto, Awit chapter 22. Ayan. Verse 16, ito po, and the following. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ito po'y nakasite sa aklat ng Awit nang hindi pa nagaganap. Pero sinabi na ng propeta na kung ano magaganap sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Ayan, sa verse 17, aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto, kanilang minamasdan at pinapansin ako. Hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Ngunit huwag kang lumayo, O Panginoon, o ikaw na aking saklolo, magmadali kang tulungan mo ko. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa tabak, ang aking minamahal sa kapangyarihan ng aso. Iligtas mo ko sa bibig ng leon, oo, mula sa mga sungay ng turong gubat ay sinagot mo ko. Ayan, oh. Yan po ang nakasulat sa aklat na sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo sa aklat po ng Hebrew, chapter 10, ay chapter 10, verse 7, ay kanyang gagampanang papel. Ayan, no? Nang magkagayay sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Kaya nga po binasa ko sa inyo yung aklat ng Psalm, chapter 22 from verse 16. Ay yun po ang nagsasaad ng gagampanang papel ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, no? Balumbo ng mga aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. So meron tungkulin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero bakit po ba siya pinatay? Anong katuturan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi nga, nung siya papatayin na, sabi niya sa ating Ama sa Langit, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Ayun, meron siya. At yun ay nagkaroon ng maraming katanungan sa mga tao. Pero nung mga sandaling iyon, my dear brothers and sisters, sinasabi yun ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat ang ating Panginoon Jesucristo ay nasa ating katayuan ng panahong iyon. Dala niya ang bigat ng ating mga kasalanan nung panahong iyon. Nung binibigkas niya ang salitang Ama,
bakit mo ako pinabayaan? Ayun, dala-dala pala ni Kristo noong mga panahon yun, yung bigat ng ating mga pagkakasala. So, kaya nga po, tama yung nakasulat sa aklat ng ito po, sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, tama po ito. Nung panahong sinasabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Nung panahong yon, dala-dala niya yung ating mga kasalanan. Ang sabi rito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Diyos. So, nung palang panahong dala-dala niya bigat na yon na nagsasalita siyang, Ama, bakit mo ako pinabayaan? During that time, my dear brothers and sisters, our Lord Jesus Christ is in our place. He is in our place during that time. Kasi ang ating Panginoon Jesucristo naman, hindi nagkasala, ni katiting na kasalanan. Perfect ang ating Panginoon Jesucristo. Pero nung panahong iyon, itinuring siyang makasalanan. Why? Because of our sin. During that time, our Lord Jesus Christ is in our place. He carried all the burden of sin and iniquities that we have committed against God. That is during that time. So my dear brothers and sisters, kailangan nating kumain ng tinapay ng buhay. At sinabi nga niya noon, kung itutuloy natin ang pagbasa doon sa John chapter 6, verse 51 yung sinimulaan ni Sister Merly. Ako naman natutuwa dahil ang ating mga kapatid ay talagang nagsisikap at napagagamit sa Panginoon upang magbahagi ng kanyang mga banal na salita. Maraming salamat po Sister Merly at sa mga kapatid nating nagbabahagi rin ng kanyang mga banal na salita. Ako po'y nagagalak dahil kayo nakikiisa sa aking paglilingkod. Alam po naman ninyo, ang ating paglilingkod, ito po'y walang kapalit na pera. Hindi po naman ako after sa pera, my dear brothers and sisters. Ako po'y after sa, kahit na ako'y walang kwentang tao, ay magamit ako ng Diyos para sa ikaliligtas ng inyong kaluluwa. Yun lang naman ang akin. Kasi tayo pong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo, bawat isa sa atin. So, ginagampanan ko yung aking tungkulin bilang magdidilig o magtatanim. Maaring ako'y nagtatanim, kayo naman na nagdidilig. Pero sino nagpapatubo? Ang ating Panginoon Jesucristo. Tama yung sabi ng Panginoon. So ito po, basahin ko po sa inyo yung John chapter 6 verse 51. Ako ang tinapay na buhay na bumabanggaling sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Ang mga Hudyo may nangagtatalo na nangagsasabi, paano may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Pero hindi nila alam, my dear brothers and sisters, nagseset siya ng material example sa kanyang mga alagad. Kasi nga, ako man ang nakikinig sa ating Panginoon Jesucristo, paano niya may bibigay yung laman niya bilang pagkain? Pero nagseset ng material example ang ating Panginoon Jesucristo upang maintindihan nating lubos kung ano yung pagkain na sinasabi niya.
Ayan. At ang mga Hudyo ngayon nangagtatalo na nagsasabi, paano may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? At sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Saro ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nung meron dalawang alagad na gustong umupo sa kanyang kaliwa at sa kanyang kanan, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, iinumin din ba ninyo ang sarong aking ininuman? Ay yung saro pa lang sinasabi na yung kopa ay yung pala yung sakripisyo na kanyang gagampanan dito sa lupa. Kaya ang tanong niya doon, dalawang alagad na naghahangad na makaupo ang isa sa kanan, isa sa kaliwa, bakit iinuman din ba ninyo ang saro na aking ininuman? Ang sabi ng dalawang alagad, opo, oo nga, iinuman ninyo ang saro na aking ininuman. Ibig sabihin, yung aking pagtitiis, yung aking paghihirap na dadanasin din ninyo. Oo. Pero ang karapatan at kapangyarihang maglagay sa aking kanan at sa aking kaliwa ay wala sa akin, kundi nasa Ama. So yung Ama sa langit ang magtatakda kung sinong uupo sa tabi ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga yung dalawang alagad napahiya dahil nga ang kanilang hinahangad ay yung ganon. Nasa aklat po ng Mateo chapter 20 yung istorya nun. So my dear brothers and sisters, balik tayo uli rito, no? At sa verse 53, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin, ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin ay siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabanggaling sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ano man tinapay yun? Aral ni Kristo ang tinapay na siyang bubuhay. Ito ang tinapay na bumabanggaling sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya nagtuturo sa Capernaum. Marami nga sa kanya mga alagad ng kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Ay napakabigat nga naman noon kasi dugo iinumin. Hindi maintindihan ng mga taong nakapaligid sa kanya ang ibig sabihin ng ating Panginoon Jesucristo, na nagbibigay lang siya ng example. Ayan. At sa verse 61, dapat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili niya nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito sa kanila'y sinabi,
Ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ito ang ibig sabihin ng aral na yon, my dear brothers and sisters. Do not take it literally. Dahil sinabi ng ating Panginoon sa verse 63, ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay. Spiritual po pala yung mensahe ng ating Panginoon Jesucristo. Although siya'y nagbigay ng literal na halimbawa, ang ibig sabihin po pala noon ay, ang sabi niya, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So, yung po palang malalim na kahulugan noon ay mayroong spiritual meaning. Pero kailangang magbigay ka ng halimbawang physical. Halimbawa, pagkain. Para higit na maintindihan ng nakikinig. Pero tayo po, ang ginagawa natin ito, kumakain tayo ng pagkain ng ating Panginoon Jesucristo. Ito yung kanyang mga aral na itinuturo niya sa atin, spiritual na pagkain, my dear brothers and sisters. Kasi ang marami sa atin ay physically mahilig tayo sa pagkain. Kumakain tayo 3 times a day. Meron pa tayong merienda pag alas 10. Pag alas 3 ng hapon, another merienda. At hanggang nakahiga sa higaan, meron pa rin kinakain. Kaya naman tayo tumataba, kung minsan nagiging obese dahil sa sobrang pagkain. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay napakataba ng katawan, ay malusog naman ang ating kaluluwa. Merong ang iba maganda ang katawan, mataba, dahil may pagkain hanggang sa higaan, kain ng kain, nasanay na lagi may nginunguya-nguya. Para din ako kuminsan hindi ko mapigil sa sarili ko. Nginunguya-nguya. Pero kung minsan po, pag tinignan natin ang spiritual side ng ating buhay, ay tayo pala ay mga payat at malnourished sa ating relasyon sa Diyos. Babasahin ko po sa inyo isang talata na hindi garantiya ang malaking katawan, maskuladong katawan. Kung ikaw naman ay gutom sa salita ng Diyos, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan kapag tayo'y gutom sa salita ng Diyos? Ito po, sa aklat po ng Efeso, chapter 2, ay ito po ang chapter 2, verse 1. Ito po sinasabi, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyo mga pagsalangsang at mga kasalanan. Kapag ka po pala ang isang tao ay punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng bisyo, kahit na kalaki-laki ng katawan mo, maskulado ang katawan mo, ang sinasabi ng banal na kasulatan, kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin at ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So my dear brothers and sisters, kahit pala pagdating po pala sa spirituality, hindi garantiya yung malaking katawan. Kailangan po natin ang proper nourishment ng ating espiritu.
At ano po yung proper nourishment ng ating espiritu? Yung salita ng Diyos. Kasi lagi po ninyong tatandaan, mayroong dalawa tayong entity sa ating katawan. Physical at spiritual. Pagkataong panlabas, pagkataong panloob. Yan po yung term na ginagamit ng Biblia. Pagkataong panloob, pagkataong panlabas. Maaring pagkataong panlabas, napakalaki ng katawan mo, malusog ka. Pero yung pagkataong panloob, ay baka naman payat na payat, my dear brothers and sisters. Basahin po natin sa aklat ng 2 Corinthians para higit nating maintindihan. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Ito po sinasabi. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Ayan. Kaya meron po tayong pagkataong panlabas, meron tayong pagkataong panloob na dapat nating inaalagaan, my dear brothers and sisters, araw-araw. Paano natin naalagaan yung ating pagkataong panloob na mahalaga? Sa pamamagitan ng laging pakikinig ng salita ng Diyos. Alam po ninyo yung ating pagtitipon-tipong ito, napakahalaga po ito, my dear brothers and sisters. Kaya nga po utos din ng ating Panginoon Jesucristo na tayo ay wag nating kalilimutan ng pagtitipong tulad nito kasi mahalaga po ito, my dear brothers and sisters. Sa aklat po ng Hebrew chapter 10, verse 25, ito po sinasabi. Ayan. Ito po ay, sabihin natin, utos to ng Diyos. Ayan. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw. So my dear brothers and sisters, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Bakit po? Kasi dito po tayo dinidilig, kumbaga halaman. Dito tayo pinakakain ng espiritual na pagkain ng ating Panginoong Jesucristo upang ma-maintain natin ang ating magandang relasyon sa Diyos at ang kalusugan ng ating espiritu, my dear brothers and sisters. Lagi ninyong tatandaan, may dalawa tayong entity. Isang pagkataong panloob at isang pagkataong panlabas. Malusog ang katawan mong pagkataong panlabas. Sabi nga rin sa binasa ko sa 2 Corinthians chapter chapter 4 verse 16 ay ang ating pagkataong panlabas ay tumatanda, pahina, pero ang ating pagkataong panloob ay lumalakas araw-araw. Sa paanong paraan lumalakas ang ating pagkataong panloob? Sa pamamagitan ng mga dilig at pagkain ng salita ng Diyos na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman ang payo ni St. Paul sa kanyang mga kapatid sa aklat na Hebreo, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So my dear brothers and sisters, okay, tayo po ay kumain ng mga masusustansyang pagkain, pero
Huwag nating kaliligtaan na tayo rin ay kumain ng salita ng Diyos. At yan po ay every Sunday. Nagaganap po ang ating pagkain ng espiritual na bagay na ibinibigay ng Panginoon sa gawain po, my dear brothers and sisters. Kaya kayo po ay welcome. Bakit po ganitong kahalaga na tayo ay madilig o kumain ng salita ng Diyos? Bakit po? Mahalaga po yun talaga. Kaya nga po yung mga first Christian, yung mga naunang Kristiyano, talagang meron tungkulin ng pagtatanim, meron tungkulin ng pagdidilig. Yan po ay mga tawag dito, literal example o material example sa pagtuturo ng mga apostol. May nagtatanim, may nagdidilig, so that the people, the first Christian during that time, will be able to comprehend what they are really teaching them, kung ano yung talagang tunay na itinuturo nila, maintindihan. Yan. Kaya gumagamit sila ng example. Babasahin ko po sa inyo dito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Chapter 3 verse 6. Ito po. Kaya nga po mahalaga po na tayo ay makinig at huwag tayong liliban sa ganitong uri ng pag-aaral. At nung unang panahon po, merong mga ini-assign, naka-assign, yung mga apostle nung unang panahon. Ito po ang kanilang tungkulin. Ang sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6, ako nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapatubo. So, kailangan pala talaga merong nagtatanim. At kailangan din po pala merong nagdidilig. At yan po'y nagaganap every time na tayo'y nagkakatipon sa gawain ito. Kaya nga po utos niya, huwag ninyong pabayaan ang inyong pagkakatipon. Bakit po? Diyan po tayo natataniman ng salita ng Diyos. Yan din ang panahon na tayo nadidiligan ng salita ng Diyos. Bakit po napakahalaga na tayo madiligan ng salita ng Diyos? Bakit? Upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Kaya't ang sabi rito sa verse 7, ano pat walang anuman ang nagtatanim. Ay ako naman walang kwenta kahit ako ang tigapagtanim. Wala akong kwenta. Ni ang nagdidilig ay sino mahalaga, kundi ang Diyos na nagpapalago. So kung gusto ninyong lumago ang inyong pananampalataya, kailangan po pala magsakripisyo o kung magtanim ng salita ng Diyos. Kailangan po pala para palaguin ng Diyos ang inyong pananampalataya, magsakripisyo rin tayo na magdilig. Ay ano po ba ang pag-itatanim? Salita ng Diyos. Ano ang didiligin? Ang salita ng Diyos. At ang Diyos naman ang bahalang magpalago ng ating pananampalataya. So my dear brothers and sisters, balik tayo sa lumang tipan uli. Dito sa aklat po ng Isaiah chapter 55, Isaiah chapter 55, ito po sinasabi. Verse 9. Ito po sinasabi. Isaiah chapter 55 verse 9. Bakit po mahalaga na tayo madilig? Bakit tayo mahalaga na may nagtatanim? Ito po ang kahulugan sa Isaiah chapter 55 verse 9. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip.
Naku, napakatayog pala talaga ng kaalaman ng Diyos kung ihahambing sa atin. At sa verse 10, sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang nyebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mga mangangain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsusuguan. Gayon po palang kahalaga ang pagdidilig ng salita ng Diyos, parang ulan na pagpatak sa lupa, nagpapatubo ng lahat ng klase ng halaman. Kaya pala yung taong nadidiligan ng salita ng Diyos ay giginhawa. Ang sabi rito ay giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Hindi ba ninyo napapansin yung kaginhawahang pangkalooban kapag kayo'y nakikinig ng salita ng Diyos? So my dear brothers and sisters, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Yan po ang utos sa atin ng Diyos. Hebrew chapter 10 verse 25. Mahalaga po na tayo'y madilig ng kanyang mga banal na salita. Mahalaga sa ating buhay ang salita ng Diyos, my dear brothers and sisters. Baka sabihin ninyo, puro salita ng Diyos, ay paano naman yung mga material namin pangangailangan? Kasama po yun, my dear brothers and sisters. Katunayan, lagi nga po yung binabasa ng ating kapatid na si Randy, na kapag inuna natin ang salita ng Diyos, ay tayo po ay pagkakalooban niya ng lahat ng mga bagay na ating kinakailangan. Ayan. Basahin po natin sa aklat ng ano nga ba yun? Aklat po ng 6:33 ng Mateo, 6:33 ng Mateo, my dear brothers and sisters. Ang sabi po rito, ito'y paboritong verse ni Brother Randy. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ngayon, maaari ang tanong ninyo, ano ba yung mga bagay na idaragdag? Kapag hinanap namin ang kanyang kaharian, hinanap namin ang kanyang katuwiran. Ang katuwiran po yung aral ng Diyos. Kapag kami po ay lagi nakikinig tuwing linggo, kapag kami po ay laging nabubusog ng aral ng salita ng Diyos, ano ba yung mga bagay na sinasabi rito ng Panginoong idaragdag sa amin? Ay di itaas po natin sa 25 kung ano yung mga bagay na ito na kahit hindi mo hilingin, ay ibibigay sa inyo ng Diyos. Paghari ang kalaang ng salita ng Diyos sa inyong buhay, kasama ito kahit hindi ninyo hilingin. Kaya baka sabihin ninyo, puro spiritual na bagay lang. No, my dear brothers and sisters. Yung ating mga pangangailangan araw-araw, ibibigay ng Diyos yan. Yung mga material things na kailangan natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya ito pong ano ba yung idaragdag na sinasabi roon sa verse 33 na at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano po ba yun? Ito po, na kahit hindi ninyo hilingin, inyo lamang pagyamanin ang inyong puso at ang inyong isipan sa salita ng Diyos, manalig kayo ng lubos sa inyong buong puso at isipan sa salita ng Diyos, marami pong idaragdag sa inyong buhay.
kalusugan mo, yung mga material things that you need every day, all of this will be supplied by our Father in heaven. Ito po sabi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Okay, ninyo, alam ng Diyos pala yon. Ito yung mga bagay na idaragdag niya sa atin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung anong inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan kung anong inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Ay hindi yung haba ng buhay pala natin, imposible nating madugtungan sa pagkabalisa. Pero kaya ng Diyos. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Ay tayo nga, dito, ang daming damit kong minsan eh. Dapat nga, pinamimigay na natin sa mga nasa Pilipinas. Yan. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo mga liryo sa parang kung paano nagsisilaki. Hindi na nagpapagal, ni na nagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng sa isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag na kayong mga balisa na magsasabing anong aming kakanin o anong aming iinumin o anong aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Alam po niyo hentil? Mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Walang pagkakilala sa tunay na Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Parang sa mga walang Diyos, namumroblema tungkol dito sa mga bagay na ito. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, ito sabi ng ating Panginoon, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, ang kanyang mga aral. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi ba niyo napapansin mga kapatid? Every time na kayo'y nagpo-focus sa salita ng Diyos, nawawala ang inyong pagkabalisa sa maraming bagay. At kung minsan nagtataka kayo, paano kami nakasurvive for 1 week? Saan ang galing yung mga biyaya na aming natatanggap nito mga nakaraang mga araw? Hindi ninyo alam, my dear brothers and sisters. Habang kayo'y nakikinig, nadidiligan ng salita ng Diyos, tinatanggap ninyo ang kanyang mga aral, binibigyan ninyo ng malabis na pahalaga ang kanyang mga aral sa inyong buhay. Hindi ninyo alam ang himala na dumarating sa inyong buhay araw-araw. Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan, sapagkat ang Diyos ay nakakaalam at nakakasaliksik ng isip at ng puso ng tao. Kahit nga hindi na natin hilingin na kailangan natin ng pagkain at ang ganito, alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yan. At ang kanyang mga itinuturing na tunay na anak, kailanman ay hindi niya ginugutom, my dear brothers and sisters.
At doon sa verse 34, tayo po'y masyadong balisang-balisa sa dami ng mga material things na gusto natin sa ating buhay. Pero ito sabi ng Panginoon, kaya't huwag ninyong ikabalisa sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan. So my dear brothers and sisters, ilagak natin sa kamay ng Diyos ang ating hinaharap. Hindi natin alam ang hinaharap, pero alam ng Diyos kung ano magaganap sa araw ng kinabukasan. Pagtibayin natin ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya, panghawakan natin ang mga gininto ang aral ng Panginoon na Kanyang ipinagkakalob sa bawat isa sa atin, and He will take care of the rest of our life. Siya magte-take care sa ibang bahagi ng ating buhay. Alisin natin ang pagkabalisa. Alisin natin yung, kaya nga ang iba'y nakakaranas ng mga depression, nakakaranas ng anxiety, dahil sa sobrang pagkabalisa sa maraming bagay na pangangailangan niya. Makinig ka ng salita ng Diyos. Tanggapin mo ang kanyang mga aral sa kaibuturan ng iyong puso. Lumakad ka sa kanyang liwanag na ang ibig sabihin pagsasabuhay ng kanyang mga banal na salita. And He will take care of the rest of your life. Wala na, no more anxiety, my dear brothers and sisters. So sa mga aral na ito ng ating Panginoon Jesucristo, naway ito'y nakapagdulot sa iyo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Nawa yung mga salitang ito ng ating Panginoon Jesucristo ay patuloy na magrema. Sabi nga nila magrema sa ating isipan at sa ating puso. Matuto tayong magnilay sa kanyang mga banal na salita. Yung mga kadakilaang ginagawa ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Ating i-treasure sa ating puso. Yung mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Tingnan mo ang iyong kalusugan, tingnan mo ang iyong pamilya, tingnan mo mga kaibigan na nakapaligid sa iyo, mga kapatid mo sa pananampalataya na nakapaligid sa iyo. Ang lahat ng mga bagay na ito'y mga blessing na galing sa Diyos. Sapagkat hindi lahat ng tao ay mayroong mga bagay na ganyan. Pero mapalad tayo sapagkat dito'y nakikita natin hindi tayo pinababayaan ng ating Ama sa langit. Naway ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin, ngayon at maging sa darating na panahon. Amen. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart.
I cannot leave alone. Let me stay by your guiding love. Offer you my life. Lead me, Lord. Even though at times I rather go along my way, help me take the right direction, take a road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot leave alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot leave alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, Lord. Lead me, Lord. Yes, Lord, tunay nga po na kayo po ay napakadakila, O Lord. Wala pong katumbas ang inyong kadakilaan at pagmamahal po sa amin. Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito na kami po ay muling nagkasama-samang muli upang kayo po ay papurihan at sambahin, O Lord. Lord, maraming salamat po sa isang buong linggo na inyong paggabay, pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal sa amin, gayon din po sa lahat ng aming mga pamilya, Lord, saan man pong dako ng mundo, Lord. Lord, itinataas rin po namin sa inyo, Lord, ang nangyayaring gera, Lord, between countries, Lord, Iran and Israel, Lord. Lord, naway, ito po ay matapos na upang wala na pong mga inosenteng tao ang madamay, Lord. Pakaingatan niyo po sila, Lord. Pakaingatan niyo po ang mga inosente, O Lord. Pakaingatan niyo po silang lahat, Lord. Gayon din po ang mga namumuno sa bawat bansang ito, naway maliwanagan po ang kanilang puso at isipan upang matigil na po ang gerang ito, Lord. Ingatan niyo po silang lahat, Lord. Lord, pakaingatan niyo rin po ang aming mga employer, Lord, na siya pong nagsisilbing daluyan ng aming mga pagpapala. Pakaingatan niyo rin po ang aming mga pamilya, O Lord, at lahat po ng mga mahal namin sa buhay. Lord, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatiran na inyo pong ginamit upang magkaroon po kami ng victorious service ngayong araw na ito. Sa lalong-lalo na po, O Lord, sa buhay ni Brother Albert, na siya po ninyong laging ginagamit, Lord, upang magpahayag ng inyong banal na salita. Naway, ang mga salita po ninyo na aming napakinggan ngayong araw na ito ay magrema po sa aming puso at isipan upang gayon po ay magamit po namin ito sa pang-araw-araw naming buhay, O Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na maisabuhay po ang lahat po ng mga salita ninyo na aming napakinggan.
Pakaingatan niyo po kami sa araw-araw ng aming buhay, Lord. Pangunahan niyo po kami. Kayo po ang manguna sa amin sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming pupuntahan, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat, Panginoon, at sa lahat ng aking mga kapatid na nakikinig sa mga banal na salita na ibinahagi ni Brother Albert. Hanggang sa susunod na linggo, mga kapatid, at sa lahat ng mga nakikinig sa gawain ito, hanggang sa susunod na linggo, sana'y muli tayong magkasama-sama at bigyan pa tayo ng bigyan tayo ng malalakas na katawan ng ating Panginoon at lagi tayong malusog at laging ligtas sa lahat ng oras, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod na linggo, naway magkasama-sama tayong muli. God bless us all. Amen.